Sabi nila, kapag baguhan ka pa daw sa larangan ng trabaho na pinili mo, hindi ka pa daw magaling at nangangapa pa. Pero paano kung akala lang yon ng iba? Paano kung alam mo sa isip at puso mo na may ibubuga ka na? Ikaw ba? May talent o skill ka ba na tinatago dahil hindi ka confident? Aba, magtiwala ka lang dahil baka isang araw, yan na pala ang magpapayaman sa'yo. Tulad ng kwento natin ngayon tungkol sa isang baguhang doktor na minsan na ding nawala ng kumpiyansa sa sarili at nagdududa sa sariling kakayahan. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang kanyang buhay dahil sa kakayahang meron siya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Dr. Sebastian Carpio. Halos magtatalon sa tuwa si Sebastian nang makita niya ang pangalan niya sa list ng mga nakapasa para maging isang licensed doctor. Mahigpit naman niyang niyakap ang kanyang ina dahil sa wakas natupad na nila ang kanilang pangarap. Mababayaran na din niya ang mga utang ng kanyang ina kapag nakapagtrabaho na siya. Ma, hindi po ako makapaniwala. Salamat Lord. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para lang mapag-aral ako. Anak, pagsisikap at talino mo ang dahilan kung bakit mo naabot ang pangarap mo. Hindi lang dahil sa akin. Nagtapos ka dahil nagsikap ka na makuha ang scholarship. At kung may naiambag man ako, walang silbi yon kung hindi mo pinagsikapan ang lahat. Ma, ikaw po ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kaya dapat lang po na pasalamatan ko po kayo. Napakabait po talaga, Seb. Sobrang swerte ko talaga na ikaw ang naging anak ko. I love you, Mama. I love you too, anak. Pagkatapos ng yakap na yon, ay napagpasyahan nilang kumain sa labas para maipagdiwang ang kanyang nakamit na tagumpay bilang isang licensed cardiologist. Mag-order na po tayo, Ma. Pili ka kahit anong gusto mo. Libre ko po. Sigurado ka ba dito, Seb? Mukhang mahal din to eh. Doon na lang kaya tayo sa bahay. Magluluto na lang ako ng paborito mong adobo. Ma, lagi niyo na lang ako pinagsisilbihan. Kaya sana po kahit ngayon lang, hayaan niyo po akong bumawi kahit po sa ganitong paraan. Deserve niyo din po kumain na hindi nagluluto, Ma. You deserve the best. At kapag nakapagtrabaho na ako, bibigyan ko po kayo ng pera para po mabili niyo lahat ng luho na gusto niyo. Ay nako, hindi mo naman kailangan gawin yan, anak. Basta maayos lang ang buhay mo. Okay na sa akin yon. Hindi ko kailangan ng mga luho na yan, anak. Kontento na ako na meron akong anak na mahal ako. Ma, I want to give you the best life you deserve. Kaya hayaan niyo na po ako, okay? Salamat, anak, ha? Salamat talaga. Walang anuman po, Ma. Sige na po, mag-order na po tayo. Nag-order na nga sila at ilang sandali pa, hinatid na ng waiter ang order nila. Tsaka sila nagdasal at kumain. Madami pang mga bagay ang napagkukwentuhan na mag-ina at nagtawanan sila. Kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga mata habang pinag-uusapan nila ang pag-a-apply ni Sebastian bilang isang doktor sa malapit na ospital. Pagbalik nila sa bahay, ay agad na naghanda si Sebastian ng mga requirements para sa pag-a-apply sa ospital. Bilang bagong licensed cardiologist, alam niyang hindi magiging madali ang pagsisimula. Lalo na't maraming senior doctors ang mas pinipili ng mga kilalang ospital. Pero buo ang loob niya. Ito ang pangarap niya at wala nang atrasan. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa isang kilalang ospital, ang St. Alexander Medical Center. Dito niya gustong simulan ang karir niya kahit pa alam niyang mapapasabak siya sa mga veteranong doktor at consultant. Sir, pakihintay na lang po ha. Tatawagin po ang apelido niyo kapag kayo na po. Sige po, salamat po. Habang naghihintay si Sebastian, nakikita niyang may ilang aplikanteng halatang kilala na sa ospital. May mga nag-uusap pa tungkol sa pagiging baguhan. Narinig niya ang bulungan ng 2 applicants sa likod niya. Sino yan? Mukhang bagito pa. Fresh grad vibe oh. Baka hindi yan pumasa dito. Mahigpit ang consultant dito no. Lalo na sa cardiology department. Huwag na siyang umasa pa. Ang lakas naman talaga ng loob niya no. Mapapahiya lang siya.
Tayo ang siguradong makukuha, dude. Tingnan na lang natin kung paano siya mapapahiya mamaya. Ramdam ni Sebastian ang kirot sa dibdib, pero mas pinili niyang manahimik. Hindi niya kailangan makipagbangayan. Ang kailangan niya ay patunayan ang sarili niya sa larangan ng trabaho na kanyang pinili. Mr. Carpio, please follow me, sir. The medical doctor wants to speak with you. Yes po, ma'am. Agad na tumayo si Sebastian at sumunod sa nurse patungo sa opisina ng medical director. At pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Dr. Ramirez na nakaupo sa harap ng lamesa. At seryoso pero kalmado itong nakatingin sa kanya. Sit down, Mr. Carpio. So, bagong pasado? Opo, Doc. Katatapos lang po ng board exam. At cardiology yung major na gusto mo. Am I right? Opo, yan po kasi ang pangarap ko eh. Tanda po akong matutuwa at magsika para maging bisa. I'll be honest, marami kaming applicants. Karamihan na may experience na. But, I like your determination. For now, we can place you on probation. Emergency department rotation muna. Okay lang ba sa'yo? Kaya mo ba? Kaya ko po, Doc. Gagawin ko po ang lahat para po mapatunayan ko po ang sarili ko sa doktor. Good. You should report tomorrow. 6 a.m. sharp. Talaga po, Doc? Tanggap na po ako? Like what I said, under probation ka pa. Opo, Doc. Naiintindihan ko po. At least, may chance na po ako mapatunayan ang sarili ko. Maraming salamat po, sir. You can go now, Dr. Carpio. Sige po, Doc. Siguradong matutuwa si nanay nito. Dali-dali siyang umuwi dahil excited siyang ibalita sa kanyang ina ang pagtatanggap ng ospital sa kanya kahit under probation pa lang siya. Sobra namang natuwa ang kanyang ina sa narinig mula sa kanya. Nay, sobrang saya ko po talaga sa ibinigay nilang chance sa akin. Pangako po, gagawin ko po ang lahat. Mapatunayan ko lang po ang sarili ko sa kanila. Masayang-masaya ako para sa iyo, anak. I'm so proud of you. At sana nga maging regular ka na dyan sa ospital na pinasukan mo. Deserve mo ang nabigyan ng magandang posisyon, anak. Salamat sa tiwala niyo po sa akin, ma. Basta po, ito na po ang simula, kaya pagbubutihin ko po. Kinabukasan, maaga nga siyang naligo at nag-ayos ng sarili para pumasok sa trabaho. Sa tulong ng kanyang ina, nakapag-almusal siya ng maaga dahil maaga din itong naghanda para sa kanya. Salamat po dito sa hinanda niyong baon, ma. I love you po. Anak, obligasyon ko na alagaan ka, kaya huwag ka magpasalamat. Ano ka ba? Sige na, pumasok ka na para hindi ka malate sa unang araw mo. Sige po, ma. Alis na po ako. Mag-iingat ka, anak. Mahigit kalahating oras din ang binaybay ng taxi bago siya nakarating sa hospital. At buti na lang, hindi pa siya late. Pagpasok niya pa lang sa ER, mabilis na ang takbo ng pangyayari. Sigawan, tawagan, codes, at sunod-sunod na emergencies. Para siyang nalunod sa ingay, pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Ikaw si Dr. Carpio? Baguhan ka raw na doktor. Makinig ka, huwag kang magkakamali dito ha. Lives are at stake. Opo, Doc. Dr. Garcia, patient is having a chest pain, cold sweat, blood pressure dropping. Mukhang myocardial infarction. Prepare the meds. Doc, may contraindication po sa given meds niya. Based po sa kanyang history. Ako ang consultant dito, Dr. Carpio. Don't challenge my order. Napabuntong hininga na lang siya dahil alam niyang mali ang gamot na ibibigay ni Dr. Garcia. At kung tatahimik siya, maaaring ikamatay ito ng pasyente. Nurse, I need epinephrine and prepare for the fib. Now! Anong ginagawa mo? Doc, trust me. His vitals are crashing. What the? Clear! Oh my God! He's back! Pulse is so strong! Halata ang pagkagulat sa mga mata ni Dr. Garcia at Nurse Ella nang makita nila ang improvement ng heartbeat ng pasyente. Natuwa naman sila sa naging resulta ng ginawa ni Sebastian.
Dr. Carpio, paano mo nalaman? Doc, binasa ko lang po ang chart at pinakinggan ko po ang instinct ko bilang isang cardiologist. Good job, Doc. Nasalba mo ang buhay niya. Doc, we have a VIP patient coming in. Billionaire businessman, heart collapse, full Codium standby. Isang kilalang personalidad, isang bilyonaryo, at ang buhay nito nakasalalay sa kamay ng mga veteranong doktor. Pero minsan, ang kapalaran, may kakaibang plano para kay Sebastian. We need a cardiologist now! Nasaan ang consultant? Wala pa, Doc. Stuck in traffic. Doc, ako na pong hahawak. Dr. Carpio, this is a billionaire patient. Isa ka lang baguhan. Pero kung wala pong ibang cardiologist, hahayaan na lang natin siyang mamatay? Okay, fine. Sige, si Dr. Carpio ang in charge. Hindi ko kayang i-handle yan. But Doc, narinig mo ang sinabi ko, Ella. Assist Dr. Carpio now. Okay, Doc. Mabilis na kumilaw si Sebastian. Kahit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, mas nangingibabaw ang pagnanais niyang mailigtas ang buhay ng pasyente. Ilang sandali pa, dumating ang stretcher na may sakay na lalaking halos mawalan na ng malay. Namumutla ito at hirap huminga. Vitals dropping fast. Blood pressure 70/40. No clear pulse. Ilagay sa bed. Secure the line. Kailangan natin makitang ECG. Hindi makapaniwala ang ibang staff na isang baguhang doktor ang maglilid sa kaso ng isang kilalang bilyonaryo. Pero napilitan silang sumunod dahil wala pang ibang cardiologist na dumarating. Dr. Carpio, siguraduhin mong tama lahat ng gagawin mo. Kapag pumalya ka, malilinti ka ng buong ospital at makukulong ka. Doc, magtiwala po kayo sa akin. Please, let me work. Hindi na kumibo si Dr. Garcia. Tumabi siya at nakamasid habang mabilis na kinukuha ni Sebastian ang datos sa monitor. Tumutulo ang pawis sa gilid ng noo niya, pero steady ang kamay at malinaw ang bawat utos. Nurse Ella, get me IV fluids. Prepare 300 mg amiodarone and stay close. Kailangan natin siyang stabilize bago mag-full arrest. On it, Doc! Nagmamadali ang lahat. Ang tunog ng beeping monitors ay parang nag-uudyo kay Sebastian na wag mawala ng focus. Sa gitna ng kaguluhan, may nararamdaman siyang kakaibang kaba. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil alam niyang ito ang magtatakda ng kinabukasan niya bilang doktor. ECG showing ventricular tachycardia. We need to cardiovert now. Charge to 150. Charging ready! Clear! Kumawala ang kuryente at umigting ang katawan ng pasyente. Sandaling tumigil ang lahat. Doc, rhythm is improving. Pulse is coming back. Napabuntong hininga ang buong team. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang kumpiyansa sa mga mata ni Sebastian. Hindi kayabangan, kundi tunay na tapang. Impressive, Dr. Carpio. Hindi ko inaasahang magagawa mo yon. Ginawa ko lang po ang dapat gawin, Doc. Habang inaasikaso nila ang pasyente, dumating ang consultant na huli sa oras. What's the status? Sino nag-handle? Si Dr. Carpio. Siya ang nag-stabilize sa patient. Baguhan? Ikaw ang nag-lead? Opo, sir. Wala po kasing ibang cardiologist at critical na po yung kondisyon ng pasyente. Well, good job. Bring him to the ICU. Monitor every 15 minutes. Yes, sir. Nang tuluyan ng mailipat ang bilyonaryo sa ICU, doon palang nakaramdam ng panlalambot si Sebastian. Para siyang binagsakan ng sandamakmak na pagod na kanina pa niya pinipigilan. Doc, okay ka lang? Parang maputla ka. I'm okay. Siguro pagod lang. First day pa lang, ganito na agad. Ganito talaga dito sa ER. Pero seryoso, Doc. Ang galing mo kanina. Hindi ko ine-expect na mahahandle mo ng maayos ang pasyente. You save his life, Doc. Salamat, Nurse Ella.
Hindi ko magagawa yun kung hindi kayo mabilis kumilos. Napangiti si Nurse Ella at bago pa siya makasagot, lumapit si Dr. Garcia. May kakaibang tingin ito. Hindi na katulad kanina na puno ng pagdududa at pangmamaliit. Dr. Carpio, I admit I underestimated you. Pasensya na kung nagdadalawang isip ako sa iyo kanina. Wala pong problema, Dok. Naiintindihan ko po na nag-aalala lang po kayo sa pasyente at sa reputation ng ospital. From now on, I will trust your judgment more. Pero huwag kang magiging kampante. The ER can eat you alive if you let your guard down. Opo, Dok. I'll keep that in mind. Tumango si Dr. Garcia bago tuluyang umalis. Naiwan si Sebastian na nakatingin sa ICU room kung saan nakahiga ang bilyonaryong pasyente na kanyang nailigtas. Alam mo, Dok, hindi lahat ng baguhan may lakas ng loob gaya mo. Ibang klase ka. Nurse Ella, ginawa ko yun kahit na pinaghinaan talaga ako ng loob dahil gusto ko talaga makatulong. Bilib po ako sa inyo, Dok. Simula po ngayon, idol ko na kayo. Tsaka, wag niyo na pong isipin ang sinasabi ng iba. Para po sa akin, pinatunayan niyo na po na hindi lahat ng baguhan walang alam. Napatunayan niyo na po na isa po kayong magaling na doktor. Salamat, Ella. Pagkatapos ng buong araw na iyon sa ospital, halos manlambot ang tuhod ni Sebastian habang pauwi. Sumakay siya ng taxi habang dahan-dahan niyang sinariwa ang nangyari. Ang kaba, ang pressure, ang pagdududa at ang sandaling nakapagligtas siya ng 2 buhay sa unang araw niya bilang baguhang doktor. Hindi pa rin siya makapaniwala. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang ina niyang nag-aayos pa ng hapunan. Nang makita siya ni Alicia, agad itong ngumiti. Ngunit napansin din niya ang pagod sa mukha ng anak. Anak, nakauwi ka na rin. Halika, kumain ka na. May niluto akong sopas. Paborito mo. Nay, may ikikwento po ako. Ano ba yun, anak? Parang may iniisip ka yata, ha? Nay, may nasagi po akong pasyente kanina. 2, actually. Yung una po nag-collapse. Bali po sana yung gamot na ibibigay, pero inagapan ko. Buti na lang ho, tama yung ginawa ko. Talaga, Seb? Wow, proud ako sa iyo. Ang galing mo dun, anak. Nakapagligtas ka ng buhay. Talaga, ma? Proud po kayo sa akin? Oo naman, anak. Sobrang proud ako sa iyo. Ibang klase. Mas may alam ka pa sa naunang doktor. Hindi ko din po in-expect yun, ma. Nagbase lang po talaga ako sa chart ng pasyente. Tsaka, ma, hindi pa po yun eh. Dumating yung bilyonaryong pasyente. Heart collapse. Wala pong consultant o ibang cardiologist. Ako lang po ang cardiologist na nandun. Ano? Ikaw lang? Opo, ma. Kinabahan po ako. Pero ginawa ko po yung lahat. At na-revive ko po siya. Stable na po siya ngayon sa ICU. At hoping na makaka-recover din siya soon. Hindi nakapagsalita agad si Alicia. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang pagmamalaki. Seb, anak, grabe. Napakatapang mo. Ang galing-galing mo. Alam ko kayang-kaya mo yan. Sabi ko sa iyo hindi ka basta baguhan lang. May puso ka bilang doktor. Ma, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko kakayanin. Kayo po ang rason bakit ako nagpursige. Alam niyo naman po yun, di ba? Basta tandaan mo, anak, kahit anong hirap, nandito lang ako. Kaya mo yan. Nagyakap sila ng mahigpit. Ramdam ni Sebastian ang init ng pagmamahal ng ina na nagsilbing lakas niya mula pa noong nagsimula siya. Kinabukasan, panibagong araw na naman ang trabaho para kay Sebastian. Tahimik siyang nag-aayos ng puting coat niya habang nag-aalmusal. Pero sa loob-loob niya, may kaba pa rin siyang nararamdaman. Pagdating niya sa ospital, hindi pa siya nakakalakad ng malayo nang makita siya ni Nurse Ella. Doc, wait! Pinapatawag ka raw ni Dr. Garcia. ASAP daw. Ano? Bakit daw, Nurse Ella? Basta po, sumunod na lang po kayo.
Naglakad siya papunta sa office ni Dr. Garcia. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo at seryosong nakatingin sa kanya. "Sit down, Dr. Carpio." Umupo si Sebastian, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Pinapatawag ka ni Mr. Ford, yung bilyonaryong pasyente na sinave mo kahapon." "Ha? Ako po? Bakit? Kumusta na po ba siya?" "Hindi ko alam kung anong plano niya, pero gusto ko niyang makita. Ngayon, si VIP suite. Mukhang importante." "VIP suite? So ibig sabihin, wala na po siya sa ICU, Doc?" "Tama ka. Stable na siya at medyo okay na." Natuwa naman siya sa narinig at nagpaalam na kay Dr. Garcia. Naglakad siya papunta sa VIP room. Pagpasok niya, nakita niya si Mr. Ford na gising na. Naka-recline ng kama at nakangiti nang makita siya. "Hello po sir, ako po si Dr. Carpio. Pinapatawag niyo daw po ako. Kumusta na po kayo?" "Ikaw pala si Dr. Sebastian Carpio." "Opo sir, kumusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Much better. Dahil sa iyo anak, kung hindi dahil sa ginawa mo, ay di ko na makakasama ang pamilya ko ngayong Pasko. Ilang araw na lang sana, pero muntik na akong mawala." Naging emosyonal ang tono ng bilyonaryo. Kita niya ang basang gilid ng mata nito. "Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Pasko sa pamilya ko? Lalo na ngayon, ikakasal ang anak ko ng January. At kung namatay ako kahapon, hindi ko na yun makikita." "Sir, masaya po ako na nagawa ko ang tungkulin ko ng tama. Ginawa ko lang po yun ang trabaho ng isang doktor." "Hindi iho, hindi lang trabaho yun. Hindi lahat ng doktor may tapang na magdesisyon sa ganoong sitwasyon. I owe you my life. At dahil dyan, gusto kitang imbitahan sa bahay ko para sa Noche Buena at Thanksgiving celebration, gayon disperas ng Pasko. Gusto kong makilala ka ng pamilya ko. Gusto kong maipakilala ka bilang doktor na naging dahilan kung bakit buhay pa ako." "Sir, hindi ko po alam kung pwede. Baka po kailangan pa ako dito pag Pasko. Baka may emergencies po." Bago pa siya makapagpatuloy, pumasok si Dr. Garcia. "Dr. Carpio, don't worry about the schedule. We'll handle it here. Besides, malaking donation ang ibinigay ni Mr. Ford sa ospital after kahapon. Hindi ka namin pipigilan." "So ano, pumapayag ka ba?" Sir, hindi ko po kasi pwedeng iwan ang mama ko eh. Kami na lang pong dalawa sa buhay." "Isama mo ng mama mo, walang problema doon." "Talaga po sir?" "Of course, mas mabuti nga yan. Gusto ko ring makilala ang ina ng doktor na nagligtas sa akin." Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mr. Ford, lalo na bago pa lang sila nagkakilala. Pero halatang sincere ito sa sinabi, kaya napangiti na lang siya dahil pagkatapos na nangyari kahapon, na-appreciate pala ng pasyente ang ginawa niyang pagsalba ng buhay nito kahapon. Pag-uwi niya, nadatna na naman niya ang kanyang ina na naglalapag ng mga pagkain para sa hapunan nila. Napangiti naman siya habang pinagmamasdan ng kanyang ina at agad siyang lumapit para ibalita rito ang magandang balita na dala niya. "Anak, bakit ang laki yata ng ngiti mo ngayon?" "Nay, kinausap po ko ng pasyente na nailigtas ko kahapon at inimbitahan niya po tayo sa mansyon nila sa Noche Buena sa darating na disperas. Thanksgiving dinner daw po para sa pagligtas ko sa buhay niya." Napanganga si Alicia. Kita ang gulat, saya at pride sa muka. "Ano anak? Totoo ba yan? Diyos ko, ano ba to? Anong isusuot ko? Mayaman yata yung pasyente mo eh. Wala naman akong damit na bago anak. Nakakahiya naman." "Nay, kalma lang po. Ako nang bahala sa lahat. Huwag na po kayong mag-alala." "Nako, salamat talaga anak. Masaya ako na may taong nakaka-appreciate sa iyo bukod sa akin. At may bago ka na ding kaibigan." "Thank you sa lahat, ma." Napangiti na lang si Alicia at niyakap ang kanyang anak. Yumakap din si Sebastian ng mahigpit sa kanyang ina. Halatang proud sa nagawa niya dahil sino ba namang mag-aakala na
kaya niyang gawin yon kahit baguhan pa lang siyang doktor. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng Noche Buena. Nakaayos si Sebastian at Alicia. Parehong kinakabahan pero excited. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga ilaw, mamahaling dekorasyon at mga taong nakangiti. Pero walang masihigit sa sorpresa ng gabing yon. Ladies and gentlemen, I would like to honor the young doctor who saved my life, Dr. Sebastian Carpio. Naglakad si Sebastian papunta sa harap kahit na nahihiya siya. Sa lahat ng tao ron, sa lahat ng nagkalap ng pansin, hindi niya akalaing darating ang ganitong sandali. Dr. Sebastian Carpio, for saving my life, I want to give you this. Inabot ng bilyonaryo ang isang sobre. Nang buksan ito ni Sebastian, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Sir, ano po to? 10 million pesos. Reward mo, iho. Simula ng bagong buhay mo. Diyos ko, Sebastian! Tumulo ang luha ni Sebastian. Hindi dahil sa pera, kundi sa laki ng biyayang hindi niya inasahan. Sir, ang laki po nito. Hindi ko po kayang tanggapin to. You deserve it, doctor. Please accept it. Hindi dahil pipigilan kitang maging doktor, but to make your life secured, especially ang mama mo. I know, ilang taon mo din kikitain ang pera na yan. Kaya sana, tanggapin mo. Not for yourself, but for your mother. Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero sir, sobrang thank you po. Thank you po talaga. Ang laking blessing po nito, sir. Just promise me na patuloy ka pa din sa pagligtas ng buhay, Doc. You are the best doctor at masaya ako naging isa sa pasyente mo. Dinugtungan mo ang buhay ko, Dr. Carpio. Thank you for saving my father's life, Doc. Salamat din po dahil hindi niyo tinanggihan ang regalo namin sa inyo. Don't worry, barya lang yan sa amin. Mas importante sa amin ni Mami na buhay si Daddy. At dahil yun sa'yo. Thank you, Doc. Salamat din po sa inyo. Hindi po talaga ako makapaniwala. You deserve it, Dr. Carpio. Salamat sa pagligtas mo sa asawa ko. Huwag kang mahiya dahil welcome na welcome ka sa family namin. At doon, tuluyang nagbago ang buhay ni Dr. Sebastian Carpio. Ang baguhang doktor na minamaliit, ngayon ay naging isang instant milyonaryo sa harap ng maraming tao sa isang Thanksgiving party. Hindi siya makapaniwala na may isang taong magreregalo sa kanya ng ganon kalaking pera. Pero ginamit naman niya ito sa tama at ibinahagi din sa iba sa pamamagitan ng pag-donate din sa mga nangangailangan, lalo na sa may sakit. Hindi lang doon nagtatapos ang istorya niya dahil patuloy pa din siya sa pagsagip ng buhay ng iba. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!